Nahuli kam ang pagpapaputok ng baril ng isang barangay captain sa gitna ng isinasagawang clearing operation sa Tondo, Maynila. Dumepensa naman ang kapitan ng iharap sa publiko ng Manila City Hall. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nauwi sa gulo ang clearing operations ng Barangay 122 sa Tondo, Maynila nitong Sabado at sa gitna ng komosyon, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang nagpaputok ng baril na nakuhanan sa video ay kinilalang kapitan mismo ng barangay. Ito na yung pagkakataon. Nang iharap sa publiko ng Manila City Hall kanina, hindi na itinanggi ni Kapitan Rodelio Liu na pinaputok niya ang kanyang baril na lisensyado anya at may permit to carry. Sa gitna kasi ng clearing operations sa lugar, may mag-ama umanong sumugod sa kanya. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. Pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. Sa puntong yun na anya siya nagpaputok ng baril. Isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag. Puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan. Wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako. Puro lapag. Pinabulaanan naman ang aligasyon ni Kap nang nakaalitan niyang nakakulong sa Station 1 ng Manila Police. Sumusugod daw ako kasi. Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang choice kundi mapaputok Ay, hindi. Mitsa ng gulo ang pinagbabaklas na lona sa harap ng kanilang bahay. Kahit na pagkasundan umunong sila ang kusang magbabaklas, ay binaklas pa rin ito ng mga tauhan ni Kap kaya pumalag sila. Noon na raw nagpunta si chairman. Pagbalik ng ganon, bigla na lang bumunot ng barel. Nang walang karason-rason? Walang karason-rason. Oo, nabigla nga po ako eh. Bigla siyang bumunot ng barel. Tapos, ano. Ganun po ako. Tinutok po sa akin. Tapos, pinaputukan pa ako doon sa baba. Naharap si chairman ng reklamong illegal discharge of firearms and grave threats. Sinampahan naman ng reklamong direct assaults ang kanyang nakaalitan. Total, wala naman nagkasakitan. Sana yung magkakapitbahay, magbigayan at mag-unawaan na lang. Ayaw na raw ni Mayor Isko na mangyari ang ganitong insidente. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Maynila na makipagtulungan sa mga otoridad, lalo tuloy-tuloy raw ang gagawin nilang clearing operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Dahil sa pagsusugal umano online habang nagmamaneho, 3 buwang suspendido ang lisensya ng isang bus driver. May isa pang ganyan din ang inatupag habang bumabiyahe sa EDSA. Nakatutok si Darlene Kai. Kuha ito ng isang pasahero ng bus na biyaheng Cavite. Kita kung paanong nagsasalita ng tingin ng driver sa kalsada habang tila may binubutingting. May hawak palang cellphone ang driver at naglalaro ng online sugal. Tumangging humarap sa camera ang uploader pero kwento niya sa GMA Integrated News na bahala siya dahil nawawala na sa linya ang bus. Hindi rin daw ito nakakapreno agad dahil tila hindi napapansin ng ibang sasakyan. Sinita kalaunan ng pasahero ang driver at agad namang tumigil noon sa pagse-cellphone. Nakarating na sa LTFRB ang insidente niyan at kanila nang iniimbestigahan. Iniimbestigahan na rin ng LTFRB ang video na ito na kumakalat din online, kung saan nag-online sugal din umano ang driver ng modern jeep habang nagmamaneho sa kalsada. Ayon sa nagpadala ng video, nangyari raw ito madaling araw noong July 7. Ayon sa LTFRB, ang parehong insidente malinaw na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Linalagay niya sa peligro yung mga pasahero niya. Bakit? Hindi kasi siya concentrated sa driving niya. No? So, kita natin yung violation doon. At pag may violation, may kaukulang penalty at nakasaad din yun sa batas. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng bus driver. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Attorney Greg Pua Jr. na tila malala na ang pagka-addict sa online sugal dahil umabot na sa puntong nilagay niya sa alanganin ng kaligtasan ng mga pasahero. Hindi raw ito palalagpasin ng LTO. Bukod sa anti-distracted driving, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang Kirstine Joyce Transport kung bakit hindi ito dapat parusahan sa pagkuha ng anilay reckless driver.
tumanging magpaunlak ng panayamang Kirstine Joyce Transport pero sinabi ng kinatawan nila sa GMA Integrated News na sinuspindi na nila ang driver na sangkot sa insidente. Maglalabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng modern jeep driver na nakunang nagse-cellphone din habang nagmamaneho. Naghihintay pa ang GMA Integrated News ng karagdagang detalye mula sa LTO tungkol sa aksyong gagawin nila sa insidenteng yan. Ayon sa isang support group, maaaring maituring na gambling addiction na ang ipinapakita ng dalawang driver na nakuna ng video. Sa compulsive gambler category na siya. So malamang may addiction na siya regarding this matter. Bukas naman daw sa pagtulong ang kanilang organisasyon sa mga nalululong sa online sugal. Mahigpit na bilin pa ng LTFRB. Unless yan ay for emergency purpose, ay iwasan po natin dahil kapag gumagamit po tayo ng cellphone while driving, na hahati yung concentration natin sa pagmamaneho. The mere fact that it poses already danger to your passengers ay violation na. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa halip na sariling birth certificate, sa kanyang kakambal daw ang ibinigay ng Philippine Statistics Authority sa lalaking dumulog sa inyong kapuso action man. Ang record niya kasi nabura umano. Atin niyang inaksyonan. Ipinanganak na kambal pero paano kung nabura ang birth certificate ng isa? Yan umano nangyari sa kinakasama ni Angelica kaya problemado sila ngayon. Yung PSA na po ng kambal ko po yung binigay po sa akin. Sabi po may pangalan po ang record na pangalan na Ronald. Napaka daw po Roland talaga kasi yung malabas sa system nila Roland. Sabi niya po parang pinatay na nga daw po siya kasi wala siyang birth certificate. Mahalaga po talaga yun kung sakaling gusto po namin magpakasal, magagamit po namin yun. Tsaka sa mga trabaho niya rin po. Kasi mostly PSA na po talagang hinahanap. Ang birth certificate lang daw ng kakambal ang lumabas sa record ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y kahit may kopya sila ng live birth mula sa local civil registry at to'y National Statistics Office o NSO. Na-delete daw po yung ng asawa ko na kumbaga parang consider na walang kambal yung isa. Sana po hindi na maulit yung mga ganong case, lalo na ang daming mga kambal ngayon dito sa Pilipinas. Tumulog ang inyong kapuso action man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Paliwanag ng PSA. Human error yung ating request service officer. Kay Sir Ronald po, ipagpaumanhin po yung pagkakamali doon sa pag-issue ng document. Civil register documents, maging birth man yan, marriage or death, these are permanent record po. Si PSA kailanman ay hindi po nagbubura or nagdi-delete ng record on our file. Based dun sa aming research dun sa document niya, ma'am, yung birth certificate ng kambal ay parehong active. Sir Ronald, ito po yung inyong birth certificate. Thank you po sa Kapuso Action Man dahil nandito na po yung PSA ng asawa ko. Hindi na daw po siya alien ngayon. Maraming salamat po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang pagpanaw ng isa nating kababayan. Siya ang 49 na taong gulang na si Leia Mosquera, isang caregiver mula Negros Occidental. Lubhang nasugatan si Mosquera matapos tamaan ng Iranian missile ang kanyang tinutuluyang apartment noong June 15. Isinugod siya sa ospital at sumailalim sa ilang operasyon. Pero matapos ang ilang linggong pananatili sa intensive care unit o ICU, binawian siya ng buhay. Kasama ni Mosquera sa kanyang mga huling sandali ang kanyang kapatid na nagtatrabaho rin sa Israel. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Embassy na handang tumulong sa naulilang pamilya. Inaayos na rin ang pag-uwi ng kanyang mga labi. Iba't ibang mukha ng pagsusumikap ang naitampok na natin dito sa Kapusong Totoo.
Kabilang sa kanila ang ilang patuloy pa rin bumabangon sa kabila ng kapansanan. Kaya ngayong National Disability and Rehabilitation Week, ilan sa kanila ang hinandugan natin ng wheelchair at saklay. 3 araw na hindi nakalabas sa kanilang bahay ang bangkerong si Brian matapos masira ang kanyang saklay na nakuha pa raw sa Kalakal noong 2022. Kaya't para makapaghanap buhay, pumaraan muna siya at gumamit ng kahoy bilang saklay. Taong 2010, naputulan ng paa si Brian matapos maaksidente sa bike. Sa isip ko, gumawa na lang ng kahoy. Kasi isa maghantay pa ako, kahit kaunti ang kinikita. May pantawid lang sa pamilya. Ang kapitbahay naman niyang si Andy, literal na ginagapang ang araw-araw para makatulong sa pamilya. Si Andy kasi ipinanganak na may polio. Pero sa kabila ng kondisyon, nagagawa pa rin niyang magsagwan at sumisid para mangisda. Natuwa ako dahil sa minsan nakakatulong. Magaling siya lumangoy at saka magaling sumisid. Bilang pakikiisa ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hangad ng GMA Kapuso Foundation na walang mapag-iiwanan na persons with disability. Kaya handog natin ang 28 wheelchairs, saklay at hygiene kits para sa mga PWD at senior citizen sa San Sebastian, Samar. Kabilang na dyan si Brian. Tinawitin natin ang Barangay Bontod para maihatid ang wheelchair ni Andy. Nasa 5th class municipality na po kami. Makakatulong yun sa pang-araw-araw nila, na ginagawa nila. Maraming salamat sa natagan ako ng wheelchair para sa paglalakad ko. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lolier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Dumating na ang mga remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Emil, ngayong ikalimang araw ng search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard para hanapin ang mga nawawalang sabungero dito sa Taal Lake, ay nilawakan pa nila yung kanilang search area at naglagay ng mga boya bilang paghahanda ng kanilang mas malawak na paggalugad dito sa lawa. Tulad kahapon, walang naiangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng Philippine Coast Guard ngayong araw sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Naglagay na lang muna ng boya ang mga kawani ng PCG bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid. Base sa inilabas na underwater footage ng PCG, kita kung gaano kahirap ang paggalugad sa madilim at maburak na lake bottom. Bukod sa low visibility, kalaban din ng divers sa freshwater diving ang lamig ng tubig lalo pat 50 hanggang 70 talampakan ang kanilang sinisisid. Sa kabila nito, iginiit ng PCG, maingat sila kapag nakakakita ng suspicious objects para mapangalagaan ang chain of custody ng mga nakikitang ebidensya. We need to be careful yung divers natin, kaya linalagyan talaga namin ng fine mesh net kasi it's a challenge. It's a challenge. Makakatuwang na rin ng mga divers sa pagsisid ang remotely operated vehicle o ROV na dumating ngayong araw. Kaya nito mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Dahil inaasahang mahaba-haba pa ang operasyong ito, ayaw naman daw nilang sagarin ang kanilang mga technical divers. Sa mga susunod na araw, inaasahang magiging puspusan ang gagawing search operation ng mga kawani ng Coast Guard. Gate ng Philippine Coast Guard, batid nila ang kahalagahan hindi lang yung mismong paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero, pero yung mapangalagaan yung mga iniaangat na kanilang mga divers. Kaya naman kapag naiaangat na yung kanilang mga kahinahinalang bagay, ay sa mga kawani ng PNP SOCO na nila ito agad ipinapasa para matiyak na ma-preserve yung anumang pwedeng makuhang ebidensya mula sa mga ito. Kanina, tinest na rin daw nila yung kanilang ROV para bukas ay posibleng magamit na yan dito sa kanilang search operation. Yan ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.